Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga nangyari, kundi pati na rin sa mga maaaring nangyari. Isa sa pinakamadilim at kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay ang tinatawag na Jabida Massacre na umano'y naganap noong Marso 18, 1968 sa Corregidor Island. Ayon sa mga ulat, ilang kabataang Muslim mula sa Sulu at Tawi-Tawi ang pinatay matapos magreklamo sa kondisyon ng kanilang training para sa isang sikreto umanong misyon ng gobyerno na tinawag na Project Merdeka. At bago tayo magsimula, baka pwedeng makahingi ng like, shared, and subscribed para ma-update kayo sa mga darating ko pang video. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Mariing itinanggi ito ng gobyerno, pero matinding galit at sama ng loob ang naramdaman ng mga Muslim sa Mindanao, isang damdaming nag-udyok sa maraming kabataan noon na lumaban sa pamahalaan. Doon na nagsimula ang dekada-dekadang gulo at armadong tunggalian sa Mindanao. Pero paano kaya kung hindi ito nangyari? Paano kung pinakinggan ang mga sundalong iyon imbes na patahimikin? Ano kaya ang naging takbo ng bansa? Sa sanaysay na ito, susubukan nating sagutin ang tanong na ito at tuklasin ang isang alternatibong kasaysayan na mas maaga sanang nakamit ang kapayapaan at pagkakaisa. Number 1. Wala sanang rebolusyong armado sa Mindanao. Ang Jabida Massacre ang naging spark o mitya ng matagal ng galit at hinaing ng mga kapatid nating Muslim. Dito na nabuo ang mga grupong tulad ng Moro National Liberation Front, MNLF, at kalaunan ay ang Moro Islamic Liberation Front, MILF. Kung hindi ito nangyari, posible sanang hindi agad lumaganap ang kaguluhan. Maaaring nagpatuloy ang mga lider ng Moro sa pakikibaka sa legal na paraan, sa pamamagitan ng pag-uusap, batas at dialogo. Mas maagang narinig sana ang mga hinaing, mas marami sanang buhay ang naligtas, at ang Mindanao baka mas maagang naging payapa at bukas sa pag-unlad. Number 2. Maunlad na Mindanao. Ang Mindanao ay mayaman sa kalikasan, mga bundok na may ginto, palayan, dagat na sagana sa isda at lupaing napaka-fertile. Pero dahil sa digmaan, maraming lugar ang naiwan sa dilim, walang kalsada, walang eskwelahan, walang ospital. Kung walang Jabida Massacre, posibleng nakatutok na noon pa lang ang gobyerno sa pagpapagawa ng mga kalsada, pagpasok ng investors, at pagpapaunlad ng agrikultura at turismo sa mga lalawigan ng Sulu, Basilan at Maguindanao. Isipin mo kung ngayon ang Tawi-Tawi ay parang Bohol o Palawan. Buhay ang turismo, may trabaho ang mga tao at ligtas ang kapaligiran. Number 3. Mas maagang pagkakaisa ng Kristiyano at Muslim. Dahil sa Jabida Massacre, lalong lumalim ang agwat sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Naging madalas ang diskriminasyon at sa maraming aspeto ng lipunan, pakiramdam ng mga Muslim ay hindi sila kasama. Kung walang ganitong insidente, baka mas naging bukas ang bawat isa sa kultura ng iba. Baka mas maagang itinuro sa mga paaralan ang kasaysayan ng mga Moro. Baka mas marami ng Muslim leaders sa gobyerno, media at negosyo. Sa madaling salita, baka mas maaga nating natutunan ang respeto sa pagkakaiba-iba at hindi na ito naging hadlang sa pagbuo ng tunay na pambansang pagkakaisa. Number 4. Mas maayos na relasyon sa Malaysia at ASEAN. Ang Project Merdeka na siyang pinagmulan ng Jabida Massacre ay plano ng gobyerno noon na bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Nang sumabog ang issue, nasira ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Tumindi pa ang tensyon nang sabihing tumulong ang Malaysia sa mga rebelding Moro bilang ganti. Kung hindi naganap ang Jabida Massacre, baka mas naging maayos ang ugnayan ng dalawang bansa. Maaring nagkaisa tayo sa mga proyektong pang-ekonomiya, seguridad at edukasyon. At ang Mindanao, imbes na maging battle zone, ay naging gateway ng ASEAN trade and diplomacy. Number 5. Maagang autonomy sa Bangsamoro. Dekada ang binilang bago na ipasa ang Bangsamoro Organic Law at naitatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRRMM. Maraming digmaan, patayan at palpak na kasunduan ang dinaanan.
Pero kung walang Jabida Massacre, baka nakamit na ito noon pa. Maaring mas madali ang dialogo, mas bukas ang gobyerno sa federalismo, at mas maaga nating naunawaan na ang self-governance ay hindi kahulugan ng hiwalayan, kundi paraan ng pagtutulungan. Number 6. Nabawasan ang ekstremism at terorismo. Dahil sa galit, kahirapan at kawalang tiwala sa gobyerno, maraming kabataang Muslim ang nadadala sa extremist groups tulad ng Abu Sayyaf at Maute. Kapag wala kang tiwala sa gobyerno, madaling makumbinsi ng mga taong nagsasabing, dito ka na lang sa amin. Kung walang Jabida Massacre, baka mas maraming kabataan ang nakapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho at naging bahagi ng pag-unlad. Baka mas malakas ang loob nilang makilahok sa gobyerno imbes na lumaban dito. Number 7. Pero kung wala ang Jabida, mapapansin kaya sila. May isang mahirap na tanong. Kung walang Jabida Massacre, narinig kaya natin ang boses ng mga Moro? Kasi minsan sa sistema ng lipunan, kailangan pang may trahedya bago mapansin ang mga taong matagal nang hindi naririnig. Baka kung walang Jabida, tuloy-tuloy lang ang pagwawalang bahala. Baka tumagal pa bago nila nakuha ang pansin at respeto na matagal nang nararapat. Number 8. Mga aral sa hinaharap. Hindi natin mababalik ang nakaraan, pero pwede tayong matuto rito. Ang Jabida Massacre ay paalala na kapag hindi pinakinggan ang hinaing ng mamamayan, lalo na ang mga nasa laylayan, gulo at karahasan ang nagiging bunga. Dapat hindi natin hintayin pang may mamatay bago tayo kumilos. Ang bawat sektor, Kristiyano, Muslim, lumad at iba pa, ay may karapatang marinig, mapangalagaan at bigyan ng pantay na oportunidad. Conclusion, isang bansang mas maaga sanang naghilom. Kung hindi nangyari ang Jabida Massacre, baka mas buo ang bansa natin ngayon. Baka mas malalim ang tiwala ng mga Moro sa pamahalaan. Baka mas ligtas ang Mindanao at mas maganda ang buhay ng mga taong nandoon. Pero kahit hindi natin mabago ang kasaysayan, pwede pa rin tayong magdesisyon. Gagawa ba tayo ng bansang mas makatao, mas patas, at mas nagmamalasakit sa lahat? Ang sagot ay nasa atin. Don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na din ang notification bell para ma-update ka sa mga lalabas kong video. See you on my next video. God bless and peace out.